Sa book of Matthew, chapter 22, verses 15 to 22. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with Herodians. Teacher, they said, we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? But Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose image is this, and whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, so give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Amen. Makikita po natin dito na ang mga tao ay sinusubukan ng Panginoon kung ano ang kanyang isasagot. Dahil po sa buhay po natin, lagi po tayong full of choices. Kakaliwa ba tayo o kakanan? Didiretso ba tayo o aatras? Aabante ba? Marami po tayong katanungan. Well, in fact, sa tithes and offerings po, makikita po natin dito na ito po ay utos. Hindi po ito kailangan maging choices ng bawat isa na kailangan tayong mamili. Hinihingi po ang 10% ng kabuuan po ng ating kinikita or ating pong mga inaani kung meron po tayong farm. So, makikita po natin dito na hiningi po ng Panginoon ng isang coin para po ipakita at tanungin ang lahat ng mga nandoon kung sino nga ba ang nandoon nakikita doon sa coins. And katulad din po sa mga bills natin ngayon, di po ba, ang hari po ng Saudi Arabia, makikita po natin sa lahat ng bills, sa mga riyals, maski sa coins po, no? At nakita po dito na sinagot ng mga tao na si Caesar nga po. At ano po ang sinabi ng Panginoon? Ibigay daw kay Caesar ang nararapat kay Caesar at ibigay sa Panginoon ang nararapat sa Panginoon. Ang tithes po ay hindi po lamang pinag-uusapan dito po ay ang financial or salapi, pananalapi. Sa tithes po, sabi po 10%, kailangan din po ang bigay din po natin ang ating oras. Sabi nga po, di ba, ibigin natin ang ating Panginoon ng buong kalakasan, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Ganun din po ang hinihingi. So katulad din po dun sa coins na pinakita ng Panginoong Hesus at tinanong ang mga tao doon kung sino nga ba nakikita nila doon. Kung sa gobyerno po, we are bound to follow the rules or the law. Alam po natin na pag lumabag tayo sa batas, tayo po ay makukulong at may mga penalties na ibibigay sa atin. At tayo po ay natatakot na hindi po sumunod sa batas. So isipin po natin na kung sa batas ay gano'n na lamang ang takot natin na tayo ay makulong, lalo na po siguro kung hindi po tayo susunod sa inuutos ng ating Panginoong Hesus. Amen. I do believe na ang pag-ibig ang siyang dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao ang lahat, katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig niya sa atin, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang sariling buhay, kapalit natin sa krus ng Kalbaryo, bilang kapalit or kabayaran ng ating mga kasalanan at para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kung isipin po natin, no, we have 100% na sweldo or ating kinikita, and the tithes is only asking us the 10%. Kung baga po sa negosyo, iisipin kasi po nowadays marami po kasi nag-iisip ng maninegosyo gawa nga po ng pandemic na nangyayari sa atin, no? Kahit po ano na lang, basta po kumita, makikita po natin na lahat na halos ng mga maibebenta o ay nasa online na po, maski mga gulay, kangkong lang, kailangan mag-online tayo, order lang tayo ng kangkong. O order tayo sa mga, sa Pilipinas po, I do believe, sabi po ng kapatid ko, maski po sa mga sari-sari store lang, online na rin po ngayon. So what I mean is, sa ating po kinikita is
100% and 10% belongs to God. Sabi nga po, give to God what is His. Kung isipin po natin ang ating kalakasan, ang ating abilidad, ang ating negosyo, ang lahat-lahat kung meron po tayo ay sa Panginoon po nanggagaling yan. Kung wala po ang Panginoon, wala po tayo. Wala po kung ano man ang tinatamasa natin ngayon. And to think about this, ang namumuhunan po sa atin ay ang Panginoon and yet 10% lang po ang hinihingi niya. The rest, 90% is sa atin na po. Masasabi pa po ba natin na unfair yon? Di po ba dapat kung sino yung namuhunan, mas malaki yung parte na mapupunta sa kanya. Yun po ang logic ng tao. Yun po ang batas ng mundo na ating ginagalawan. Kaya nga po, napaka-bait ng Panginoon sapagkat kung iisipin po, hindi niya na po kailangan Hindi niya po kailangan ng kahit ano na nagmumula sa atin sapagkat ang lahat ay siyang pinagmumulan. God is just looking in our hearts how we respond. Kaya nga po sabi ni Pastor nga, mag-ingat tayo. Ang kayamanan, hindi po masama ang pagpalain materially, lalo na po yan kasi po yan ang weakness ng tao, no? We always say that I am blessed because of these things, what the naked eye can see. Pero po ang tunay na blessing kung atin pong iisipin ay yung pong mga bagay na hindi po nakikita and which is hindi po nabibili ng kahit magkano ng kayamanan. Pag-isip pa lang po natin sa umaga, it's a big, great blessing po sa Panginoon. Marami po ang mayayaman na hindi na po nagigising kinabukasan. Salamat sa Panginoon dahil He meet all our needs. And He promised, and we all know that the one who promised is faithful and true. Pag sinabi niya po, ginagawa niya po, at pag pinapangako niya, kanya pong tinutupad. So, to think about it, kung lagi po nating naririnig sa mga preaching, lagi po nating nababasa pag nagbabasa po tayo ng Bible is, God is faithful and true. And He promised us that I will never leave you, I will never forsake you. Ngayon po, kung talaga po nating iintindihin ang sinabi ng Panginoon o ang mga pinangako ng Panginoon, hindi na po tayo matatakot na sa panahon po ngayon. Hindi na po tayo matatakot dahil po ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. So kung hindi ka pababayaan ng Panginoon na nagmamay-ari ng lahat-lahat, so may takot pa ba tayo? May dahilan pa ba para matakot? Sabi niya po, hindi tayo iiwanan. So, pagkasama po natin ang Diyos, sa palagay niyo po ba, meron pang magkukulang sa atin? God is more than enough. Sabi nga po, ang mga ibon, walang trabaho, pero kumakain sila. At sino ang nagpapakain sa kanila? Ang Panginoon, ang Diyos. So, kung ang mga ibon na ito ay importante sa mata ng Diyos at mahal ng Diyos, ano po ba tayo na kanyang nilalang sa image niya? Sa likeness niya. So, yun nga po ang wonder po no na kaibahan natin po sa mga hindi pa po nakakakilala at tumatanggap sa Panginoong Diyos no na nakikita nila sa mga Kristiyanong kaibahan kahit mabigat na yung problema, nandun pa rin po yung ngiti, yung saya. Kaya nga po praise God po no sa tithes and offering, this is the privilege to show and to let God how we love Him. I do believe that love also, yung pag-ibig po natin sa Diyos, lagi po nating sinasabi na I love you Lord, I love you Lord. Hindi lamang po dapat sa pagsasalita, katulad na rin po sa relasyon, hindi po tayo dapat masatisfied sa salita lang. Kailangan po maramdaman natin yun, makita natin. So, brethren, ito po yung pagkakataon na lalo na po sa panahon na yun, ngayon, alam po natin na matindi pangangailangan, no? Lalo na po yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Yeah. Alam po ng Diyos yan. And this is the right time na iparamdam at ipakita po natin sa Panginoon how we love Him. And I encourage you na we give what belongs to God. Kasi po, proven and tested, na kapag tayo po ay nagbibigay, lalo na po sa gawain ng Panginoon, kahit po hindi tayo humingi, the nature of God is to supply our needs.
The nature of God is to be a father for us, a good provider, a good protector. So, brethren, alam ko po na kapag tayo po ay sumunod, makikita po natin na in all aspect of our lives, nandun po ang protection ng Panginoon. Salamat po.